kapiksi. And eto guys, yung theme of the month nyo is pagbangon mula dito sa mga pagsubok na to mga kapiksi. So, ibig sabihin, makaka-recover din kayo, makakabangon din kayo, makakabawi din kayo mula dito sa mga pagsubok and challenges na dumating sa inyo ngayong recently sa buhay nyo. So, just keep on going guys and mag-persist lang kayo. Basta wag na wag kayong susuko mga kapiksi, no? Yung favorite na reminder ko pagdating sa not giving up is yung line ni Mark Wahlberg dun sa movie niya Fathers 2. Hello guys, hello Sagittarius, welcome back to Pinay Pixie Tarot. Ang pamagat na episode natin for tonight is monthly check-in para ngayong November para sa Sagittarius, Sun, Moon, Rising sign and Venus. So, kung hindi kayo naka-resonate guys dun sa monthly reading natin, pwede nyo panoorin to, baka nandito yung energy nyo. So, unahin natin tong deck na to guys. Tingnan natin yung mga mensahe sa inyo. So, we have the garden mga kapiksi. So, yung garden natin mga kapiksi, kung ano yung tinatanim natin sa hardin natin, yun yung inaani natin sa buhay natin. So, ganun din sa buhay natin in real life guys, kung ano yung tinatanim nyo sa isip nyo, yung garden nyo guys is yung isip nyo, no? Your thoughts, kung ano yung tinatanim nyo dyan, yun yung nagre-reflect sa inyong physical reality. Our life is a direct reflection of what's going on in our head, no? Illusion siya mga kapiksi, reflection, kumbaga parang monitor ng computer nyo. Kung ano yung tinatype nyo sa computer nyo, yun yung nag-a-appear sa monitor nyo mga kapiksi, parang ganon, no? So, kung ano yung tinatype mo sa isip mo, kung ano yung iniisip mo, tinatanim mo sa isip mo, yun yung napupush out sa inyong physical reality. So, kung gusto mo na maganda yung anihin mo sa buhay mo, kailangan maganda yung tinatanim mo, mga positive guys. Magtanim ka ng kaligayahan, kasaganaan, pagpapala, blessings, swerte, katahimikan, pag-ibig. Kapag yun ang fino-focus mo, yun din yung aani mo sa iyong physical reality. Pero pag nagtanim ka ng reklamo, complaint, stress, overthinking, mga galit, gulo, kasakiman, whatever, yun din yung iyong may experience sa inyong physical reality. Kaya alam mo kung ano yung nangyayari sa buhay mo by taking a look. Ano yung sitwasyon mo ngayon? Sagittarius, ikaw ba ay nananagana? Ikaw ba ay mapayapa? Or ikaw ba ay punong-puno ng problema? Kung punong-punuhan ng problema, ibig sabihin puro problema yung iniisip mo araw-araw. Okay? Regardless kahit ano pang aspeto ng buhay mo. Pero kung ikaw ay payapa sa buhay mo araw-araw, masagana ka, tahimik, ibig sabihin ang focus ng attention mo ay nasa ganun din. So, ipagpatuloy mo yan. Kaya natin kayo sinasabihan guys dito sa channel natin na think positive, hindi para i-motivate kayo or bigyan kayo ng lakas ng loob, kundi para yun yung ma-experience nyo sa iyong physical reality. So, araw-araw hindi ako nagsasawa na paalalahanan kayo, especially lahat ng viewers natin dito guys, mapa-old viewers man kayo or new viewers, palagi ko yan sinasabi sa inyo para wag na kayo mag-isip ng nega. Matakot kayo guys mag-isip ng nega, okay? Kasi sinisira nyo lang yung buhay nyo. So always think positive guys para sa inyong hardin, para sa inyong buhay. Another message for you Sagittarius. Creativity, this will not resonate with all guys kasi hindi naman lahat kayo ay may creative side, pero kung meron kayong creative side guys, ibig sabihin maaari nyo siyang magamit para umunlad, umasenso kayo sa buhay nyo. So kung magaling kayong sa mga arts, sa mga dancing, singing, acting, drawing, or kung ano mang craft, iba-iba guys, maraming ibig sabihin na, or maraming pamamaraan yung pagiging creative guys. So i-explore nyo yan, gamitin nyo sa kapakipakinabang na paraan.
And another message for you, Sagittarius. Ito guys, no? Worthiness. Mga kapiksi, you have to understand your worth. You have to know your worth. Mga kapiksi, wag niyong hayaan na apak-apakan kayo, samantalahin kayo, or abusuin kayo ng ibang tao. Wag niyong hayaan na maliitin kayo, no? Ng ibang tao, mga kapiksi, you define your worth. Ikaw lang yung makakapagsabi ng totoong value mo sa buhay. So, make sure na pinapahalagahan mo din yung sarili mo, mga kapiksi. Alright? Okay, so yan ang mensahe para sa inyo. Comment down below guys if naka-resonate kayo. Shuffle natin to guys. Hanapin natin yung energy ng Sagittarius habang sinashuffle ko to. Panoorin nyo muna guys yung video natin regarding sa ating paano mag-manifest ng abundance video course. Kapiksi, sawa ka na ba sa mga struggles at hirap sa buhay mo? Masipag ka ba at masikap sa buhay ngunit hindi ka pa rin umaasenso? Ilang beses ka na bang nag-attempt mag-negosyo at mag-invest pero palagi ka pa rin nalulugi? Sa pagkakataon na ito ay maaaring may subconscious beliefs ka na nagiging balakid sa iyong pag-unlad at pagyaman. Introducing, paano mag-manifest ng abundance video course. Dito ay matututunan mong ma-overcome ang mga balakid mo para tuluyan ka ng umunlad, umasenso, sumagana, maging matagumpay, successful at maswerte sa iyong kabuhayan, pera, trabaho, negosyo, salapi at kaperahan ng bonggang-bongga. Dali, mag-send na ng email sa pinoypixie@gmail.com at simulan na ang iyong pagyaman ngayon. Alright, so sa lahat ng gusto mag-avail ng course guys, naka-flash sa screen nyo, meron tayong paano mag-manifest ng abundance video course, paano mawala a third party at magkaroon ng harmonious na relationship, paano pabalikin si ex or vice breakup. Sa mga interesado guys, mag-send lang kayo ng email sa pinoypixie@gmail.com. And sa mga naghahanap ng pampaswerte guys na lucky charms or lucky bracelet, aventurine at saka citrin yung recommended ko. Ito guys, may makikita kayong mga links sa description box. So kung ano na lang yung makaresonate, take that message kasi hindi lahat ng mensahe ay mag-resonate sa inyo. So yung first card natin, ito yung current self nyo guys. Now for some of you, maaari kayo nagdadanas ng mga problema, mga kapiksi, no? So mga problema, challenges, pagsubok, no? And okay lang yan guys kasi normal naman ito, bahagi ito ng buhay na maka-experience tayo ng pagsubok. And sa mga pagsubok na yun guys, dun tayo matututo, dun tayo lalakas, dun tayo mas magiging okay in the future. So okay lang yan, malalampasan nyo din yan. Kung nagdadanas kayo ng problema guys, just tell yourself, this too shall pass, lilipas din ito. Hindi naman yan permanente mga kapiksi. And eto guys, yung theme of the month nyo is pagbangon mula dito sa mga pagsubok na to mga kapiksi. So, ibig sabihin, makaka-recover din kayo, makakabangon din kayo, makakabawi din kayo mula dito sa mga pagsubok and challenges na dumating sa inyo ngayong recently sa buhay nyo. So, just keep on going guys and mag-persist lang kayo. Basta wag na wag kayong susuko mga kapiksi, no? Yung favorite na reminder ko pagdating sa not giving up is yung line ni Mark Wahlberg dun sa movie niya Fathers 2. Nasa Netflix yun dati, hindi ko alam kung nasa Netflix pa ngayon. Don't ever give up on yourself. God has never given up on you, so don't you ever give up on yourself mga kapiksi. Alright? And yung key goal na gusto nyo i-pursue, ito guys, gusto nyo magkaroon ng clarity of the mind mga kapiksi, no? Ibig sabihin parang kasi nga nagkakaroon kayo ng mga problema or challenge, so parang gusto nyo kumalma, gusto nyo maging maaliwalas yung iniisip nyo, gusto nyo matahimik, gusto nyo magkaroon ng peace of mind mga kapiksi. So yan yung mga gusto nyo i-pursue ngayong buwan na ito. And ito yung mga obstacle na kailangan yung ma-overcome guys, yung makabangon mula sa mga pagkakasadlak nyo, no, sa inyong pamumuhay. Kasi nga 'di ba, sabi ko nga nagkaroon kayo ng problema, so maaring yung iba sa inyo nagkaroon talaga ng depression, yung tipong down na down sa buhay, knockout mga kapiksi. Okay, so ma-overcome nyo din yan guys kasi nga sabi natin makaka-recover din kayo, pero unti-unti yan guys, hindi naman yan minamadali. So dahan-dahan lang mga kapiksi. And yung major accomplishment nyo guys, magiging kalmado din kayo, magiging okay din yung pakiramdam nyo. Kapag kalmado yung isip nyo guys, magiging kalmado din yung pakiramdam nyo mga kapiksi. So
unti-unti lang guys, magiging okay din yung pakiramdam nyo. And ito yung mga kailangan nyong iwasan mga kapiksi. Actually, these are financial problems guys, no? So, minsan hindi naman natin maiiwasan, pero magagawa natin ng paraan guys, no? Ang iwasan nyo siguro guys is yung mangutang ng mangutang. Kasi maraming nalululong sa utang guys. Pero minsan hindi rin naman natin maiwasan kung talagang kinakapos, 'di ba, na mangutang. Pero yung mangutang ka para sa luho, siguro yun yung kailangan yung iwasan, guys, kasi yung iba nalululong or nalulubog sa utang dahil sa pagbili ng iPhone, pagbili ng mga sasakyan or kung ano man. Kung hindi kaya, wag gawin, 'di ba? Okay lang sana kung nangungutang ka pambili ng pagkain kasi kinapos sahod mo, 'di ba? Pero yung mga pambili ng luho para lang makapag-travel or what, yun yung, I mean, kayo, bahala kayo guys. Pero it's just a reminder, no? Na wag tayong magpakalulong sa utang. Minsan yung iba binibisyo pa, 'di ba? Umuutang para lang makapagbisyo. And ito naman, i-embrace natin yung buhay, guys, no? Kumbaga parang enjoy lang natin yung buhay natin kasi we get to live once dito sa earth, sa mundo, 'di ba? So might as well enjoy nyo na habang may time pa kayo, mga kapiksi. And where to find support? Ikaw, maswerte ka, Sagittarius, kasi mayroon taong nagmamahal sa inyo. For some of you, maaaring meron kayong partner talaga or specific person na will stay by your side, no? Tutulungan kayo na makaahon, tutulungan kayo sa pagdadala ng mga problema nyo sa buhay. So, hindi kayo nag-iisa, mga kapiksi, and maswerte ka dyan sa part na yan. And yung advice, no, kailangan mong alalayan yung sarili mo, mga kapiksi, no? Kumbaga, yes, it's okay to find support from other people, pero most importantly, ikaw yung dapat na umaalalay sa sarili mo. Kasi yung ibang tao, kahit na anong tulong nila sa'yo, kahit anong sabihin nila sa'yo, ako, kahit anong sermon ko sa'yo, 'di ba? Pero kung hindi mo naman tutulungan ang sarili mo, wala rin, mahirapan ka rin makasurvive. So, sa'yo nakasalalay yung pagbangon mo, okay? So, eto guys, i-bind nyo na itong mga pagbangon na to, itong mga recovery na to, itong support system na yan, i-bind nyo na yan sa comment section, mga kapiksi, and comment down below if naka-resonate kayo. Ito yung ating 2026 kapalaran, guys. Panoorin nyo na. Tanong yung ating success stories ng paano mag-manifest ng abundance video horse. Click here to subscribe, guys. Thank you for liking, sharing, and subscribing. See you next time. I love you all. Have a nice day. Bye-bye.